Alam kong lahat kayo at pati yung mga nanonood sa iba't ibang social media platforms ay may isu. Huwag po tayong matakot. Iparinig po natin ang ating tinig. Pagsama-sama po tayo sa mga leaders forum na ginagawa ng hakbang ng may isu. Sa mga rallies at yung mga sumusubaybay sa social media platforms ng iba't ibang vloggers. Huwag po tayong matakot. Magsama-sama po tayo at singilin natin ang administrasyong ito sa napakarami nilang kasalanan sa sambayan ng Pilipino. At ngayon naman po, para magbigay ng ganyang mensahe para sa hakbang ng maisog Northern Mindanao, atin pong tawagin ang dating Executive Secretary ng Marcos Administration, the Kingmaker, Attorney Vic Rodriguez. Magandang bukas, ikaw at ako magkasama tayo sa tubig ng kinabukasan. Attorney Vic, naka-mute po tayo. Maganda nga po Go ahead, sir. to the sovereign Filipino people, sa mga Pilipino, sa amang bahagi ng mundo, isang magandang araw sa ating lahat. Thank you for staying with us here in Hakbang ng Maisog. Ang Hakbang ng Maisog is not calling for the overthrow of this Marcos administration. Ang Hakbang ng Maisog, ang isinusulong ay ang pag-obserba, paggalang at pagrespeto sa ating saligang batas. Kung kaya tayo sa Hakbang ng Maisog, we demand for no less than transparency, accountability, peace, and security in governance. Transparency, accountability, peace, and security in government. Hindi tayo dapat pumayag sa ginagawa ng administrasyon na tayo ay busalan. Bilyong-bilyong piso na mula sa kaban ng bansa ang ninanakaw nila, pati ba naman ang aming karapatan na may garansya sa ilalim ng ating saligang batas ay nanakawin nyo pa. Hindi tayo dapat pumayag, mga kababayan. At dito sa Hakbang ng Maisog, we are advocating for peace. You and I, we say tonight, no to war. And let me lay down to you the basis under the Constitution. Article 2, Section 2 of our Constitution provides that the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy and adheres to the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adapts to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. At habang binabanggit natin ito, isinisigaw natin sa Marcos administration, uphold, defend, and respect the Constitution. Meron din tayo sa Article 2, Section 7. Ang sinasabi riyan that the Philippines, ang ating foreign policy ay dapat independyente. Hindi isinusulong ang interes ng isang banyagang bansa kagaya ng matagal na nating aliadong mga Amerikano. And it is important that I share this constitutional basis with you because tayo dito sa administrasyon. And having said these two constitutional provisions, we say together, no to war and yes to peace. Ang ating kiskisan at ang pagpipilit ng mga ilang nagtatapang-tapangan sa pamahalaan ni Pangulong Marcos na makipag-away
sa China at dalhin tayo sa bingit ng digmaan ay hindi interes ng mga Pilipino. Hindi natin interes yan. Ang interes ng Pilipino ay kapayapaan, seguridad, negosyo at trabaho. Hindi ang armadong sigalot laban sa ating higante at superpower na kapitbahay na China. Itong pagpipilit ng kasalukuyang administrasyon, nadalhin tayo sa bingit ng digmaan na wala tayong kapanapanalo. Napakinggan ko yung napakaraming mahuhusay na nagsalita bago sa akin. Napunto na rin nila ito. Wala tayong kapanapanalo sa isang armadong sigalot laban sa China. Hindi dahil tayo yung mga duwag. Wala sa lahi ng Pilipino ang matatakutin o duwag. Subalit, yan ang masaklap na katotohanan. 80 years after World War II, mahirap pa rin ang Pilipino. Mahirap pa rin ang Pilipinas. At sa kabila ng kahirapang nadarama nating lahat, karay-karay tayo, hinihila tayo ng Marcos administration sa bingit ng digmaan laban sa China. Na wala tayong interes, kundi ito'y interes ng ating banyagang Amerikano, ang banyagang alyadong Amerikano. Huwag ho tayong pumayag. At ako'y nagpapasalamat ngayong hapon magkakasama tayo dahil yan ang isa sa pangunahing advokasya na isinusulong natin dito sa akbang ng maisog. Huwag din ho kayong papayag at magpapautok sa linyada ng gobyerno na ang ating ironclad Security Defense Agreement with US ay magagamit natin automatically kapag ka nagkaroon ng giyera ang Pilipinas laban sa China. Iyan po ay isang tahasang pagsisinungaling. Sapagkat ayon sa 1951 Mutual Defense Treaty sa ng Pilipinas at ng Estados Unidos, bago ho makialam ang Amerikano kung sakasakaling one day we find our country at war with another nation, kinakailangan pong sumang-ayon muna ang Kongreso ng Amerika kung pahihintulutan ba ang kanilang mga sundalo, ang kanilang military, ang kanilang Department of Defense na sumaklolo sa ating mga Pilipino. Hindi po automatic yun at hindi po ironclad yun. Kaya tayo po ay nananawagan dito sa akbang ng maisog for this administration, for Marcos administration, to heed the call of the Filipino people, to heed the call of the sovereign power, at yan po'y tayong mamamayang Pilipino. Makipag-usap tayo sa China. Huwag tayong basag ulo. Hindi natin interes ang gera, wala tayong kapanapanalo sa isang armadong sigalot laban sa isang superpower at higanting bansang katulad ng China. Ang dapat inilulunsad ng gobyernong ito ay gera laban sa kahirapan, gera laban sa kagutuman, gera sa kawalan ng trabaho, kawalan ng oportunidad, gera laban sa kriminalidad, gera laban sa korupsyon, gera laban sa inflation, at gera laban sa droga. Narinig po nyo, gera laban sa droga. Ito yung mga gerang dapat inilunsad ng pamahalaan 2 years nang nakalilipas. Hindi po nila dapat ito ilunsad ngayon o bukas. 2 years ago pa ho nila dapat ito inilunsad. At narinig ko, ang kasama nating maisog, si Attorney Trixie, tama po yun. Illegal use of drugs is a disease that is so serious because it affects the brain, the way of thinking, and the behavior of the person using an illegal drugs. That is why I renew our plea to the powers that be. Submit yourself to an open, transparent, and credible hair follicle drug test. Yan lamang
ang natatanging sandigan na maaaring gamitin laban sa istoryang hindi mamatay-matay sa paggamit ng ilegal na droga. Kung talagang hindi ka guilty sa paggamit na yan, ano ba namang mahirap na sumailalim ka sa isang open, transparent, and credible hair follicle drug test. At dito po tayo naman, babalik ulit sa ating advokasiyang No to War. Napakaraming US military bases na sa Pilipinas. Tama po yun. Narinig po ninyo ko, US military bases. Sapagkat yung mga military bases natin, yung Philippine military bases, ay kinonvert na nila. They occupied it and it's teeming with US soldiers, their armaments, military hardware, and all sorts of high-powered weapons. Narito na po sila sa Pilipinas. Ang una nilang pagsisinungaling, kaya daw kinakailangan ng EDCA sites for humanitarian and relief assistance mission pag dumating ang mga sakuna. Dumating nga ho ang isang delubyong dala ng bagyong Karina at ng Habagat. Meron ho ba tayong nakitang Amerikano o tulong ng Amerikano habang tayo ay binabayo ng bagyong Karina at ng Habagat? Meron ho ba tayong nakitang paghahanda ng mga Amerikano bago dumating ang delubyong baha ng bagyong Karina at ng Habagat? Meron din ho ba kayong nakitang Amerikano immediately pagkatapos ng delubyong baha, dala ng bagyong Karina at ng Habagat? Ito'y malinaw na pagsisinungaling. Ang base militar ng Amerika na naririto sa loob ng ating mga base militar ay paghahanda sa isang armadong sigalo laban sa China na hindi naman natin interes. Huwag tayong pumayag na paggamit tayo sa pamahalaang ito. Many, millions of Filipinos will die pag tayo ay umabot sa punto ng isang full-blown war and conflict with China. This is not our interest. Maraming mamamatay, maraming masisira sa mga kabataan, sa mga minamahal nating kabataan. Magsasara ang eskwela. Ang mga eskwelahan ay gagawing evacuation center. Kung kailan ito magbubukas, walang nakakaalam. Kaya lagi na sabi, dito sa akbang ng Maiso, we advocate for peace. We say no to war, even war, because mas madaling pigilan ang isang napipintong digmaan pa lamang kesa pilit ang isang armadong sigalo o digmaan na nagsimula. At dito rin sa akbang ng Maiso, we demand for transparency, accountability, peace and security. Let's talk transparency. Ang nakapagsuot na muli ang Pangulong Marcos, wala pa rin tumutugon sa kanila. Sa tanong nating mga mamamayang Pilipino, nasaan yung 800 billion pesos unprogrammed funds? 800 billion pesos. Saan ninyo ginamit? Saan gagamitin? Sinong may karapatang gumamit? At paano tutustusin ang 800 billion pesos na yan? Iba na kontento at tumigil riyan. Yung pondo ho ng PhilHealth ay kanila rin pinagnanasaan. Merong nakatakdang 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth ang kanilang gagalawin. 20 billion ho ay naibalik na mula PhilHealth pabalik sa National Treasury. Bawat nila na excess fund o sobrang pondo ng PhilHealth dahil sa Universal Healthcare Law ng mga Pilipino kung saan ang nasa likod ng PhilHealth. Yung sobrang pondo ay marapat na gastusin para sa mga miyembro. Dalawang bagay pagkakagastusan
yung sobrang pera ng PhilHealth. Number one, bawasan yung contribution ng mga miyembro. Meron palang sobrang pera ang PhilHealth. Bakit January of this year ay nag-utos ang gobyerno na itaas ang premium o contribution ng bawat empleyado? Meron palang sobrang pondo ang PhilHealth. Bakit hindi palawakin ang serbisyo at pakete or medical and health packages na maaaring ibigay sa mga miyembro ng PhilHealth, whether they are direct or indirect contributors? Hindi na po nila mabubusalan ang sambayan ng Pilipino sapagkat kahit kontrolado nila ang mainstream media, wag na ho natin silang tangkilikin. Yang mga yan ay nakompormiso na, kaya walang totoong balitang lumalabas. Hindi po tayo natatakot. Alam kong may mga nakaambang black propaganda at paninira sa mga kasapit sa hakbang ng maisog. Subalit yan lang ba ang kaya ninyong gawin? Hindi nyo ba kayang harapin ang mga issues that demand for transparency, accountability, peace, and security? Masama bang punahin kayo sa inyong korupsyon na nakita din natin nitong katatapos na bagyo? Yung delubyo ng bagyo ay binida pa sa SONA na 5,500 flood control projects na raw ang naipatupad sa loob lamang ng 2 taon ng kanyang panunungkulan. Nasaan ang flood control projects na yan? For this year alone, mga kababayan, talagang nakakagalit. Almost 245 billion pesos ang inilaan para sa flood management projects or flood control projects. Nasaan ang pera ng bayan? Bakit lumubog ang Metro Manila ng ganyan-ganyan na lang? Bakit hindi ninyo harapin? Bakit hindi ninyo sagutin? Bakit pag may nagsasalita laban sa inyong maling pulisiya, they will utilize the justice system to persecute dissenters and critics like us here in Hakbang ng Maisog. They will demonize you and me, the Hakbang ng Maisog, and they will resort to political persecution. Bakit? Wala na bang karapatan ang soberanya sa ilalim ng ating saligang batas na punahin ang pagmamalabis ng mga nasa pamahalaan? We are the sovereign. We, the sovereign Filipino people. All government emanates from us. Kaya dapat sila'y nakikinig sa atin. Huwag po tayong magpapasindak. Alam kong mahirap ang laban, subalit huwag tayong susuko para sa ating bansa at higit sa lahat para sa mga kabataan. Hindi po nila napaghandaan at hindi nila sadyang pinaghandaan ang parating na bagyo at ang habagat. How can you not anticipate the amount of rain and water and wind na dala-dala ng bagyong Karina at ng habagat when there is the Pag-asa, the Department of Science and Technology, when you are guided by science? Bakit ang Magarbo at Maluhong SONA ay pinaghandaan at napaghandaan ninyo? They allotted 20 million pesos of taxpayers' money, of your money, of my money, of the Filipino people's money, para lang kakainin nila nung araw ng SONA. Yang 20 million na yan, sana ay ibinuhos nyo na lang sa mga relief packages bilang inyong agarang tugon sa mga nasalanta ng baha dulot ng bagyong Karina at ng habagat. Huwag po tayong matatakot, huwag po tayong mapapagod, huwag po tayong papayag na busalan ng administrasyong ito. At bilang panghuli, huwag din po tayong papakampante. Hindi pa ho sila tapos
sa kanilang pagtatangka na baguhin at paglaruan ang ating saligang batas. Together, let us oppose any attempt to bastardize, to disrespect the Constitution using the false People's Initiative and the Faith Charter change. Ang layunin lang ho niya ay mapanatili nila ang kanilang sarili, ang kanilang pamilya, ang kanilang angkan, ang kanilang barkadahan sa poder habang patuloy na naghihirap ang sambayanang Pilipino. You and I are no longer safe. Our families are no longer safe. Our country is no longer safe because this government, this Marcos administration, put us all in harm's way. We have to stop them bago pa sumiklab ang isang full-blown war with China. Hindi dahil interes ito ng Pilipino, kundi dahil hinahayaan ng kasalukuyang administrasyon. Paglaruan na naman tayo ng mga Amerikano. Hinahayaan ng kasalukuyang administrasyon isulong ang interes ng ating mga alyadong banyagang Amerikano, hindi ang interes nating mga Pilipino. Iiwan ko po sa inyo ang hamong ito. Alam kong lahat kayo at pati yung mga nanonood sa iba't ibang social media platforms ay may isu. Huwag po tayong matakot. Iparinig po natin ang ating tinig. Pagsama-sama po tayo sa mga leaders forum na ginagawa ng hakbang ng may isu. Sa mga rallies at yung mga sumusubaybay sa social media platforms ng iba't ibang vloggers. Huwag po tayong matakot. Magsama-sama po tayo at singilin natin ang administrasyong ito sa napakarami nilang kasalanan sa sambayan ng Pilipino. Ulitin ko, we are not here to call for the overthrow of Marcos administration. We are not destabilizers. We are merely exercising our rights guaranteed and expressed under the Constitution. And together, let's say no to war, stop corruption, and for this government to stop political persecution, to uphold, respect, and defend the Constitution. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.